Huwag kang tumingin sa akin na tila ba ikaw ang biktima, Marisol. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ang malas mo, napakalas mong babae ka. Ang boses ni Doña Marisela ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng madilim at masikip na paupahang kwarto. Hindi pa man din nakakabawi ng hininga si Marisol mula sa ilang oras na pakikipaglaban sa kamatayan upang iluwal ang kanyang sanggol. Ang malalamig na salitang ito ang sumalubong sa kanya. Nakahandusay siya sa manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa sa tindi ng pagod at hapdi, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na piraso ng telang asul. Isang pranela na dapat sana ay babalot sa kanyang anak. Dahan-dahang iniangat ni Marisol ang kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa pawis at luha. Ngunit malinaw niyang nakikita ang figura ng kanyang biyenan na nakatayo sa tapat niya. Suot ni Doña Marisela ang kanyang mamahaling itim na terno, amoy rosas at mamahaling pabango. Isang masangsang na kaibahan sa amoy ng dugo at kalawang sa loob ng silid. Mami, nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang baby ko? Ang tanging naibulalas ni Marisol, ang boses niya ay tila marupok na bubog na handang mabasag sa kahit anong sandali. Sa halip na sagot, isang itim na sobre at isang maliit na hudyat ng kalupitan ang itinapon ng matanda sa paanan niya. Wala na siya. Patay na ang anak mo, Marisol. Kulang sa hangin. Mahina ang puso. Tila ba ayaw na ring sumilip sa mundong ito dahil alam niyang ikaw ang magiging ina niya. At si Dandoy, ang anak ko, namatay siya sa gitna ng daan habang nagmamadaling kumuha ng gamot para sa'yo. Dahil sa kamalasan mo, na aksidente siya. Patay na silang dalawa, Marisol. Sa isang gabi, kinuha mo ang lahat sa akin. Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang tibok ng kanyang puso na kanina lang ay mabilis at puno ng pag-asa. Ngayon ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat salita ni Doña Marisela ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang telang asul sa kanyang kamay ay dahan-dahang napaalpas, bumagsak sa maruming sahig ng walang tunog. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakalalim, kaya wala itong mahanap na tinig. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging libu-libong maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa husan na dala ng biyenan. Ang na sinasabi nitong naglalaman ng abo ng kanyang anak. Paano? Paanong ang isang buhay na kani-kanina lang ay naramdaman niyang sumisipa sa kanyang sinapupunan ay naging isang dakok na lamang ng abo sa loob ng ilang oras? Huwag kang mag-inarte dyan na parang ikaw lang ang nawalan. Pagpapatuloy ni Doña Marisela, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Namatay ang anak ko dahil sa pag-aasikaso sa iyo at dahil wala kang silbi at walang pera, ang pamilya pa ang gumastos sa lahat ng ito. Narito ang listahan ng mga utang mo sa akin, mula sa hospital bill mo hanggang sa cremation ng malas mong anak at sa funeral ni Dandoy. Pirmahan mo ito. Utang na loob mo sa akin ang bawat sentimong nagastos ko para linisin ang kalat mo. Inilapag ng matanda ang isang dokumento sa tabi ng nangangatog na kamay ni Marisol. Ang tinta ng panulat ay tila dugo sa paningin ng babae. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang ina ay nagagawa pang mag-isip ng pera sa gitna ng ganitong trahedya. Ngunit sa ilalim ng lupit ng kanyang biyenan, may mas malalim na sugat na bumubukas sa puso ni Marisol. Ang katotohanang siya ay mag-isa na lamang sa mundo. Bakit? Ang tanging naisip ni Marisol habang pinagmamasdan ang anino ng matandang paalis na sa kwarto. Bakit hinayaan ng langit na huminga pa ako kung ang tanging dahilan ng aking paghinga ay kinuha na sa akin? Tumitig siya sa kisameng butas-butas habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang kamlang na pagdurusa. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa yero, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao
ang tuluyang namamatay. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang wala pang kasagutan, ngunit magiging mitya ng lahat. Ano nga ba ang mas masakit? Ang katotohanang nawala ang lahat sa akin sa loob ng isang gabi, o ang pakiramdam na ang bawat luhang pumapatak sa aking pisngi ay tila pinagtatawanan ng tadhana? Dapat kang magpasalamat, Marisol, dahil kung hindi sa awa ko, baka sa ilalim ng tulay ka na namamalimos ngayon kasama ng mga basurero. Ang mga salitang yon ni Doña Marisela ay tila mga tanikala na mas lalong nagpapabigat sa bawat hakbang ni Marisol habang binabagtas nila ang malawak na pasilyo ng mansyon ng mga an. Ngunit para kay Marisol, ang bawat makintab na sahig at mamahaling chandelier ay hindi simbolo ng yaman, kundi mga pader ng isang bilangguan na walang rehas. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang iluwal niya ang isang pangarap na nauwi sa abo. At ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay ang bigat ng isang buhay na hindi na niya kilala. Nakaluhod si Marisol sa gitna ng malawak na sala. Hawak ang isang basang-basahan. Ang bawat kuskos niya sa marmol na sahig ay sinasabayan ng hapdi sa kanyang mga tuhod at kirot, sa kanyang sinapupunan na hindi pa lubos na naghihilom. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay mabilis na nabubura ng malamig na hangin mula sa aircon, ngunit ang pawis na yon ay tila mas malinis pa kaysa sa tingin na ibinibigay sa kanya ng kanyang biyenan. Ayusin mo ang paglilinis, Marisol. Huwag mong dinadaan sa drama ang trabaho dahil hindi yan makakabayad sa utang mo sa akin. Utos ni Doña Marisela habang prenteng nakaupo sa kanyang velvet na sofa, abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ay naging hudyat ng pagdating ng isang panauhin. Pumasok si Cielo na tila isang anghel na naglalakad sa gitna ng impyerno. Suot ang isang mamahaling dress at bitbit ang mga supot ng mamahaling prutas, lumapit siya kay Doña Marisela at humalik sa pisngi nito. Mano po, Tita Marisela. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ang malambing na boses ni Cielo ay tila musika sa pandinig ng matanda. Ngunit para kay Marisol, ito ay tila tunog ng kuko na kumakalmot sa pisara. Heto, Cielo, medyo sumasakit ang dibdib ko dahil sa stress na ibinibigay ng babaeng yan. Sagot ni Marisela, sabay turo kay Marisol, gamit ang nguso. Lumapit si Cielo kay Marisol, yumuko ng kaunti, at hinawakan ang balikat nito. Oh, poor Marisol, kamusta ka na? Alam mo, sobrang nalungkot ako sa nangyari kay Dandoy at sa baby mo. Kung alam mo lang kung gaano ako nagdasal para sa inyo. Napahinto si Marisol sa pagkuskos. Sa lapit ni Cielo, nalanghap niya ang isang pamilyar na amoy. Isang amoy ng pabango ng lalaki na madalas gamitin ni Dandoy noong nabubuhay pa ito. Isang matapang na amoy ng sandalwood at citrus. Kumirot ang puso ni Marisol. Bakit nasa damit ni Cielo ang amoy ng asawa niya? Magpasalamat ka kay Cielo, Marisol. Singit ni Doña Marisela. Dahil sa kabaitan niya, binigyan ka niya ng pagkakataong makabayad sa utang mo. Kailangan ni Cielo ng isang mapagkakatiwalaang yaya para sa kanyang adopted baby. At dahil sanay ka naman sa gawaing bahay, ikaw ang ipapadala ko roon. Tumingala si Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Pero Mami, kapapanganak ko lang po. Hindi ko pa po kayang. Wala akong pakialam kung anong kaya mo at hindi. Putol ni Doña Marisela, ang boses nito ay tumaas ng ilang oktaba. Iyan ang problema sa'yo. Napakawalang utang na loob mo. Pinatira kita rito, pinapakain, at binigyan ng pagkakataong linisin ang pangalan mo sa baryo natin. Pero puro reklamo ang naririnig ko. Gusto mo bang palayasin kita ngayon din? Yumuko si Marisol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa basang marmol, humahalo sa sabon at dumi. Hindi po. Pasensya na po. Nang dumating ang oras ng pananghalian,
Hindi pinayagan si Marisol na sumabay sa hapag. Habang ang bango ng kare-kare at piniritong isda ay humahalimuyak sa buong bahay, si Marisol ay naroon sa madilim na sulok ng kusina. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Hawak ang isang platong may kaning lamig at tirang ulam mula kagabi. Sa tapat niya, ang aso ni Doña Maricela na si Princess ay masayang kumakain ng mamahaling dog food sa ibabaw ng isang malambot na cushion. Ang aso ay mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Kumain ka na ng mabilis, Marisol, sabi ni Cielo na biglang sumulpot sa kusina. Aalis na tayo. Kailangan ka na ng baby ko. Sa bawat hakbang ni Marisol, palabas ng mansyon patungo sa sasakyan ni Cielo, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit kailangang siya pa ang mag-alaga ng bata sa gitna ng kanyang pangungulila? Bakit tila ang tadhana ay sadyang mapaglaro? Nang makarating sila sa apartment ni Cielo, sinalubong sila ng katahimikan hanggang sa may isang tunog na nagmula sa loob ng kwarto. Isang iyak ng sanggol. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas, tila humihingi ng saklolo. Ang puso ni Marisol ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang kanyang mga suso ay nagsimulang kumirot, isang pakiramdam na tanging mga ina lamang ang nakakaunawa. Ang gatas na dapat ay para sa kanyang anak ay tila gustong dumaloy sa gitna ng sakit. Dahan-dahang binuksan ni Cielo ang pinto ng kwarto. Haya na siya. Mag-umpisa ka na, Marisol. Pagpasok ni Marisol, nakita niya ang isang maliit na kama. Doon, isang sanggol ang nagpupumiglas, ang mga maliliit na kamay ay sumusuntok sa hangin habang ang muka ay pulang-pula sa pag-iyak. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo ni Marisol. May isang bagay sa iyak ng batang yon na tila tumatawag sa kanyang kaluluwa. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nagpapatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kunin mo na nga siya, Marisol. Kanina pa yan ayaw tumigil sa pag-iyak. Nakakarindi na sa tenga. Baka kung anong sakit ang meron ng batang yan, napaka-demanding. Ang boses ni Cielo ay puno ng pagkayamot habang padahas niyang iniabot ang sanggol kay Marisol. Halos mabitawan ni Marisol ang daladalang lampin nang maramdaman niya ang bigat ng maliit na katawan sa kanyang mga bisig. Ang sanggol ay basang-basa sa pawis, ang muka ay halos lila na sa tindi ng pag-iyak, at ang maliliit na baga nito ay tila pumuputok na sa bawat paghinga. Ngunit nang mayakap ni Marisol ang bata, unti-unting kumalma ang sanggol. Ang mahihinang hikbi nito ay dahan-dahang humupa habang mahigpit na kumakapit ang maliit nitong kamay sa damit ni Marisol. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang tumahimik ang bata at napayapa sa kanyang mga bisig, tila nakatagpo ng init, kalinga, at seguridad na matagal nitong hinahanap. Naramdaman ni Marisol ang isang kuryenteng gumuhit mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa kanyang mga ugat, ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Ang kanyang mga suso ay muling kumirot ng matindi. Ang gatas na akala niya ay tuluyan ng natuyo dahil sa pighati ay tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Tingnan mo yan, sa'yo lang pala tatahimik, wika ni Cielo habang abala sa pag-aayos ng kanyang kuko sa harap ng salamin. Mabuti na rin yan para hindi mo ako maabala sa pagtulog ko. Siguraduhin mo lang na hindi iyan maglalabas ng dumi sa kama ko dahil mahal ang pagpapalaban ng mattress na yan. Hindi sumagot si Marisol. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa sanggol na nasa kanyang kandungan. Dinala niya ang bata sa isang sulok ng silid, malayo sa masangsang na amoy ng pabango ni Cielo. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lampara, sinimulan niyang linisin ang bata. Bawat haplos ni Marisol sa balat ng sanggol ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang amoy ng sanggol, ang amoy ng gatas at bagong paligong balat ay nagdala sa kanya ng mga alaala
ng kanyang mga pangarap noong buntis pa siya. Sa bawat dampi ng kanyang daliri, tila ba hinihilom ng bata ang mga sugat sa kanyang puso na iniwan ni Doña Marisela. Anak, ang pabulong na tawag ni Marisol, isang salitang hindi niya dapat sabihin pero kusa itong kumawala sa kanyang mga labi. Habang maingat na pinapalitan ni Marisol ang damit ng bata, kailangan niyang iangat ng bahagya ang ulo nito upang isuot ang maliit na sando. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na marka sa likod ng kanang tenga ng sanggol, malapit sa may batok. Nabitawan ni Marisol ang bote ng pulbos na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na daliri, hinawi niya ang malambot na buhok ng bata upang mas makitang mabuti ang markang iyon. Isang kulay ube na balat na hugis kalahating buwan. Isang kabilugan ng buwan na hindi natapos. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang imahe ni Dandoy, ang kanyang asawa, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Tandang-tanda ni Marisol ang gabi ng kanilang kasal nang mapansin niya ang eksaktong markang iyon sa likod ng tenga ni Dandoy. Isang bihirang marka na sinabi ng kanyang asawa na tanging sa kanilang pamilya lamang lumalabas. Hindi maaari. Ang bulong ni Marisol, ang boses niya ay nanginginig sa takot at pag-asa. Sabi ni Mami, patay na ang anak ko. Sabi niya, abo na ang baby ko. Muli niyang tiningnan ang sanggol. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang maliit na ilong ay bahagyang gumagalaw sa bawat paghinga. Ang bawat kurba ng mukha nito, ang hugis ng mga mata, at ang balat na iyon sa likod ng tenga. Ang lahat ay nagsasabi ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Tumingin si Marisol sa direksyon ni Cielo na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kabilang kwarto. Isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang pighating naranasan niya. Kung ang batang ito ay may marka ng pamilya ni Dandoy, kung ang batang ito ay hindi mamatay-matay sa yak, hanggat hindi siya ang humahawak, sino ba talaga ang sanggol na ito? Niyakap ng mahigpit ni Marisol ang bata, iniiwasang magising ito. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalang pag-asa. Ito ay luha ng isang inang nagsisimulang makakita ng liwanag sa gitna ng isang madilim na kasinungalingan. Konoy. Ang muling bulong niya sa Tagalog na paraan, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang bumuo ng isang panata. Hahanapin ko ang katotohanan. Kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang manatili sa kamay ng mga taong ito. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa mga lihim na pilit itinatago sa loob ng apartment ni Cielo. Habang ang buong lungsod ng Manila ay nahihimbing sa ilalim ng ulan, si Marisol ay nananatiling gising, nakaupo sa tabi ng kuna ng sanggol. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang mitya na nagpapaalab sa kanyang hinala. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay mas malakas pa sa anumang bagyo. Inutusan siya ni Cielo na linisin ang master bedroom bago ito matulog. Habang maingat na nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng vanity mirror, naramdaman ni Marisol ang bigat ng mga mamahaling gamit ni Cielo. Ang mga alahas, ang mga imported na pabango, at ang mga designer bags na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng kanyang kahirapan. Nang ililigpit na niya ang basura, sa maliit na basket sa gilid ng mesa, isang piraso ng papel ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang luxury watch shop sa Makati. Dahan-dahang binasa ni Marisol ang petsa. 3 araw pa lang ang nakalilipas. Isang relo para sa lalaki? Ang pabulong na tanong ni Marisol sa kanyang sarili. Ang halaga ng relo ay sapat na upang pakainin ang isang pamilya sa loob ng 1 taon.
Bakit bibili si Cielo ng gamit para sa lalaki gayong ayon sa balita ay pumanaw na ang kaibigan niyang si Dandoy? Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng tubig na bumabagsak sa loob ng banyo ay biglang huminto. Lumabas si Cielo na nakabalot lamang sa isang manipis na bathrobe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita nang makitang hawak ni Marisol ang basket ng basura. Ano pang ginagawa mo dyan? Labas. At dalhin mo na ang basurang yan. Nakakadiri. Bulyaw ni Cielo habang kinukuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Mabilis na yumuko si Marisol at lumabas ng silid. Ngunit bago pa niya tuluyang maisara ang pinto, narinig niya ang tunog ng pagsagot ni Cielo sa isang tawag. Hindi ito pinatay ni Cielo. Sa halip ay ini-loudspeaker niya ito habang naglalagay ng cream sa kanyang mukha. Hello babe, bakit ka tumawag? Akala ko ba, bawal muna tayong mag-usap habang hindi pa nasa-settle ni Tita Maricela yung insurance? Ang malambing na tinig ni Cielo ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Marisol. Tumigil ang mundo ni Marisol sa tapat ng pintuan. Ang kanyang kamay na nakahawak sa doorknob ay biglang nanginig. Mula sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kilalang kilala niya. Isang boses na bumubulong sa kanya ng mga pangako ng pag-ibig sa loob ng 5 taon. I miss you, babe. Nakakasawa na rito sa probinsya para akong preso. Sabihin mo kay mama, kailangan ko pa ng pera. Ang bagal naman kasi ng proseso niyan. Kating-kati na akong bumalik dyan sa Manila para makasama kayo ng anak natin. Ang boses ni Dandoy, hindi maaaring magkamali si Marisol. Ang tono, ang tawa, at ang paraan ng pagtawag nito ng mama kay Doña Maricela, ang lahat ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang asawa niyang iniyakan niya ng dugo. Ang asawa niyang akala niya ay namatay dahil sa pagmamalasakit sa kanya, ay buhay na buhay at nagpapakasarap sa piling ng ibang babae. Ang resibo ng relo, ang sanggol na may marka ng pamilya, ang aksidenteng nangyari sa gitna ng gabi. Ang lahat ay isang malaki at madugong sarswela na ang tanging biktima ay siya. Naramdaman ni Marisol ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya at kailangan niyang humawak sa pader upang hindi matumba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katangahan. Konting tiis na lang, Dandoy, sagot ni Cielo habang tumatawa. Yung babaeng malas mo na mga asawa, nandito na sa ilalim ng mga kamay ko. Ginagawa ko siyang katulong para makatipid tayo sa yaya. Napakautos-utos. Akala mo naman kung sinong santo. Hayaan mo siya, babe. Pag nakuha na natin ang pera, itatapon na natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Sige na, mahal kita. Pinatay ni Cielo ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay tila naging isang mabigat na timbang na dumadagan sa balikat ni Marisol. Ang kanyang mga luha ay hindi na pumatak. Sa pagkakataong ito, ang tuyong mga mata ni Marisol ay nagnininga sa isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang lumingon nang marinig ang yabag ni Cielo patungo sa pinto. Hindi na nagawang magtago ni Marisol. Bumukas ang pinto. Nakita ni Cielo si Marisol na nakatayo pa rin sa pasilyo, hawak ang basket ng basura, at ang resibong hindi pa niya naibabalik. Ang mukha ni Cielo ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspisya. Anong ginagawa mo pa rito? Anong narinig mo? Ang tanong ni Cielo. Ang boses niya ay naging matalim at puno ng banta. Anong narinig mo, Marisol? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang boses ni Cielo ay parang matalim na kutsilyong tumitistis sa hininga ni Marisol. Ang bawat hakbang ng babae papalapit sa kanya ay tila tunog ng paparating na hatol. Nararamdaman ni Marisol ang malakas na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan at ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Kung malalaman ni Cielo
na narinig niya ang boses ni Dandoy. Alam ni Marisol na hindi na siya makakalabas ng buhay sa apartment na iyon. Yung baby po. Ang nauutal na sagot ni Marisol. Pilit na ibinababa ang kanyang paningin upang hindi makita ni Cielo ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Parang mainit po ang pakiramdam niya. Humihingal po siya, kaya lumabas ako para itanong kung may gamot kayo. Tiningnan siya ni Cielo ng matagal. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Ngunit nang marinig, ang mahinang ungol ng sanggol mula sa kabilang silid, na naig ang pagiging makasarili ng babae, ayaw niyang maabala ang kanyang gabi ng isang may sakit na bata. "Buwisit na batang yan, napakamakasalan," iritableng sabi ni Cielo habang iwinawagayway ang kanyang kamay. "Ipagtimpla mo na lang ng maligamgam na tubig at punasan mo. Huwag mo na akong abalahin, may mahalaga pa akong gagawin." Alis. Mabilis na tumalikod si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa loob ng silid ng sanggol, niyakap niya ang bata ng mahigpit. "Hindi nila tayo matatalo, anak," bulong niya sa dilim. Habang ang bawat salita ni Dandoy sa telepono ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, ipinatawag si Marisol ni Doña Maricela pabalik sa mansyon upang tumulong sa paglilinis ng mga lumang kagamitan sa bodega. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Habang abala ang matanda sa pagsesermon sa mga hardinero, lulan ng kanyang puot, pilit na hinalughog ni Marisol ang mga drawer sa silid-aklatan, umaasang may mahanap na kahit anong dokumento. Ngunit isang mabigat na yabag ang narinig niya mula sa pinto. "Anong ginagawa mo rito, Marisol?" Ang boses ni Doña Maricela ay parang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Nabitawan ni Marisol ang hawak na pluma. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa takot. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda upang saktan siya, isang malakas na tunog ng nababasag na porselana ang nanggaling sa labas ng pasilyo. Isang tray ng mga mamahaling tasa ang bumagsak sa sahig. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa bawat sulok. Doon sa gitna ng kalat, nakatayo ang matandang katulong na si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay walang kibo, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Doña Maricela. "Walang hiya kang matanda ka. Ang mamahali ng mga tasang yan," sigaw ni Doña Maricela habang mabilis na lumabas ng silid upang sugurin si Manang Rosa. Naiwan si Marisol na habol ang hininga. Alam niyang hindi yun aksidente. Sinadya ni Manang Rosa na basagin ang mga tasa upang iligtas siya. Si Manang Rosa ang piping saksi sa lahat ng dumi at pait sa loob ng mansyong yun sa loob ng 3 dekada. Nang sumapit ang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Marisol sa madilim na kusina, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Manang Rosa. Ang matanda ay walang sinasabi, ngunit may isang bagay siyang inabot. Isang maliit na bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Nang buksan ito ni Marisol, nakita niya ang isang lumang cellphone. Gasgas na ang screen ngunit gumagana pa. Kasama nito ang isang piraso ng papel na may nakasulat na isang numero at isang pangalan, Mateo. Tumingin si Manang Rosa sa kanya, isang sulyap na puno ng lungkot at babala. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango, tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang piping katulong ay may alam, at sa sandaling iyon, naging malinaw kay Marisol na ang pader ng kasinungalingan ni Doña Maricela ay nagsisimula na ring magkaroon ng lamat. Pumunta si Marisol sa pinakamadilim na sulok ng bakuran, doon sa ilalim ng punong mangga kung saan walang makakarinig sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Ang bawat tono ng pagring ng telepono ay tila pintig ng kanyang pag-asa. "Halo?" Ang isang baritono at mahinahong boses sa kabilang linya
ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Marisol. Mateo. Ang tanging naibulalas ni Marisol bago tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang kabataan, ang boses ng tanging taong hindi siya kailanman tinalikuran, ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Marisol, ikaw ba talaga yan? Ang tinig ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Marisol. Hindi ito ang boses na mapanghusga ni Doña Maricela at hindi rin ang boses na mapanlinlang ni Dandoy. Ito ang boses na matagal nang ibinaon ni Marisol sa limot. Ang boses ng kaisa-isang lalaking nirespeto siya bago pa man siya naging biktima ng pamilyaan. Mateo, tulungan mo ako. Ang tanging naisambit ni Marisol bago siya napaupo sa tuyong damo sa ilalim ng punong mangga. Ang bawat hikbi na pinigilan niya sa loob ng maraming gabi ay tila isang dam na biglang bumitak. Nasaan ka? Huwag kang matakot. Marisol, nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ang mariin at panatag na sagot ni Mateo. Ang kanyang katiyakan ay tila isang angkla na pumipigil sa pagtangay ng agos sa nawawala ng pag-asa ni Marisol. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa isang maliit at lumang karinderya sa gilid ng palengke, kung saan ang ingay ng mga mamimili at ang usok mula sa mga inihaw na pagkain ay sapat na upang ikubli ang kanilang pagkikita. Maagang nagising si Marisol. Pinunasan niya ang kanyang mukha upang itago ang bakas ng puyat at pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang lumang basket. Nagkunwaring mamimili ng mga sangkap para sa hapunan ni Cielo at mabilis na lumabas ng apartment. Sa dulo ng palengke, malapit sa isang malaking balete, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakatayo si Mateo, suot ang isang simpleng polo na bahagyang kupas na ang kulay. Hindi na siya ang batang payat na kalaro niya noon. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay tila mas malawak at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong may malinis na budhi lamang ang meron. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sa halip, iginiya ni Mateo si Marisol sa isang bakanting mesa sa pinakasulok ng karinderya. Kumain ka muna, Marisol. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal, sabi ni Mateo habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap niya. Ang usok mula sa lugaw ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Marisol. Habang hinahalo niya ang mainit na sabaw, naramdaman niya ang titig ni Mateo. Isang titig na puno ng pag-aalala at hindi ng panghuhusga. Napansin ni Mateo ang mga gasgas sa kamay ni Marisol at ang pamamaga ng kanyang mga daliri dahil sa walang tigil na paglilinis. Mateo, buhay si Dandoy. Buhay ang asawa ko. Ang pabulong na panimula ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtrato sa kanya ni Doña Maricela, ang sanggol na may marka ng pamilyaan, at ang tawag na narinig niya mula sa banyo ni Cielo. Habang nagsasalita si Marisol, unti-unting humihigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang baso ng tubig, ngunit nanatili siyang tahimik. Bilang isang abogado, para sa mga mahihirap, marami na siyang nakitang kasamaan. Ngunit ang kalupitang ginawa sa babaeng minahal niya, nang tahimik noon ay tila sumusugat sa sarili niyang puso. Huwag kang mag-alala, Marisol. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, hindi lang ito simpleng away pamilya. Malaking kaso ito ng insurance fraud at kidnapping, ang mahinahong paliwanag ni Mateo. Pero kailangan natin ng ebidensya. Hindi sapat ang narinig mo lang. Kailangan nating patunayan na ang batang iyon ay sayo at si Dandoy ay buhay. Dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Marisol. Sa halip ay dahan-dahan niyang itinulak ang isang panyo patungo sa kanya. Isang simpleng kilos ng paggalang at proteksyon. Babalik ka sa bahay na yon, Marisol. Pero sa pagkakataong ito,
Hindi ka na biktima. Ikaw na ang magiging mata at tenga ko sa loob. Kaya mo ba? Tumitig si Marisol sa panyo ni Mateo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kislap ng katapangan sa kanyang dibdib. Para sa anak ko, Mateo, gagawin ko ang lahat. Nang maghiwalay sila, ang bawat hakbang ni Marisol pabalik sa apartment ni Cielo ay puno ng bagong layunin. Hindi na siya ang basahan na basta na lamang tinatapak-tapakan. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng gusali, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang nakaparada sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking naka-jacket at may sombrerong nakababa ang mabilis na lumabas habang bitbit ang isang bag ng mga gamit ng sanggol. Tumigil ang tibok ng puso ni Marisol. Ang lakad ng lalaking iyon, ang hubog ng kanyang likod. Kahit nakatalikod ito, alam ni Marisol kung sino ang nakikita niya. Sa bahay na ito ako ang basahan, ngunit ang basahan na ito ang magpupuna sa dumi ng inyong pagkatao. Iyan ang tanging bulong ni Marisol sa kanyang sarili habang nakatago siya sa likod ng isang malaking haligi ng semento sa labas ng gusali ni Cielo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa lalaking kakarating lang. Nakita niya ang bulto nito mula sa likuran. Ang paraan ng pagkamot nito sa ulo, ang bahagyang pagkakuba ng balikat, ang lahat ay sumisigaw ng isang pangalan, Dandoy. Hindi lumabas si Marisol. Hinintay niyang makapasok ang lalaki at sumara ang pinto ng elevator bago siya dahan-dahang humakbang. Sa loob ng apartment, naging mas maingat siya. Alam niyang sa bawat sulok ay may nakatagong panganib, ngunit ang takot ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Marisol, bakit ngayon ka lang? Napakabagal mo talagang kumilos. Bulyaw ni Cielo nang makita siyang pumasok. Ang babae ay nakaupo sa sofa, nagkukulay ng kuko, habang ang sanggol ay nakahiga sa kuna at umiiyak ng mahina. Pasensya na po, ma'am. Marami pong tao sa palengke. Sagot ni Marisol sa boses na walang kabuhay-buhay. Yumuko siya at agad na kinuha ang bata upang patahanin ito. Habang naglilinis ng kusina, naramdaman ni Marisol ang matapang na amoy ng usok ng sigarilyo na nagmumula sa balkonahe. Isang tatak ng sigarilyo na tanging si Dandoy lang ang humihitit. Pinilit niyang huwag manginig. Habang itinatapon ng basura mula sa silid ni Cielo, maingat niyang sinala ang mga papel. Doon, sa ilalim ng mga ginamit na tissue, nakita niya ang isang punit na sobre mula sa isang kumpanya ng insurance. Pagdating ng hapon, inutusan siya ni Doña Maricela na bumalik sa mansyon. May mahalagang bisita ako, Marisol. Siguraduhin mong makintab ang mga sapatos ko at maayos ang pagkakahain, sabi ng matanda habang nakaupo sa kanyang trono sa sala. Habang nakaluhod si Marisol sa paanan ng kanyang biyenan upang linisin ang sapatos nito, sinadya ni Doña Maricela na idiin ang kanyang paa sa balikat ni Marisol. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, tandaan mo yan. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, para kang asong mamatay tao. Tiniis ni Marisol ang sakit at ang pangiinsulto. Habang ginagawa niya ang utos, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ng salamin sa tapat ng silid-aklatan ng matanda. Nakita niya ang pagpindot ni Doña Maricela sa maliit na keypad ng kanyang digital safe. 6, 7, 2, 9, 0. 5 numero na itinanim ni Marisol sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Nang sumapit ang hating gabi at ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahang bumangon si Marisol mula sa kanyang banig sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patibong. Walang tunog, walang bakas. Nakarating siya sa silid-aklatan. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang code sa safe. Ang tunog ng pagbukas ng mekanismo
ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng gabi para sa kanya, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Sa loob, nakita niya ang mga dokumento, ang orihinal na birth certificate ng kanyang anak na nakapangalan kay Cielo, ang peking report ng cremation, at ang kontrata ng insurance na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Mabilis na kinuha ni Marisol ang lumang cellphone na binigay ni Manang Rosa. Kinuha niya ang bawat pahina ng litrato. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang anyo na hindi nakilala ang awa. Bago siya lumabas, dumaan muna siya sa silid kung nasaan ang kuna ng bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. Malapit na anak, kaunting tiis na lang. Kukunin ka na ni nanay mula sa mga demonyong ito. Bulong niya habang dinadampi ang kanyang noo sa kamay ng bata. Ngunit nang papalabas na siya ng silid-aklatan, ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa kabilang pinto ay bumasag sa katahimikan. Ang mabibigat na yabag ni Doña Marisela ay papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagsimulang pumasok sa siwang ng pinto. Ang bawat tibok ng puso ni Marisol ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Wala siyang mapagtataguan. Ang pinto ay dahan-dahang bumubukas at ang anino ng kanyang biyenan ay unt-unting humahaba sa sahig ng silid. Ang bawat pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Marisol. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Wala siyang oras upang lumabas sa pinto. Kaya sa gitna ng desperasyon, dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng malaki at mabigat na mesa na gawa sa nara. Ang kanyang katawan ay naging kasing liit ng isang kuting. Pilit na ipinagkakasya ang sarili sa pagitan ng mga kahoy habang ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. Pumasok si Doña Marisela. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na humalo sa amoy ng mga lumang libro at alikabok. Narinig ni Marisol ang marahas na paghinga ng matanda at ang tunog ng pagbukas ng isang maliit na drawer sa ibabaw ng mesa, eksaktong sa itaas ng kanyang ulo. Isang malamig na pawis ang gumapang mula sa noo ni Marisol pababa sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan, ni hindi siya humihinga. Nasaan na ba ang susi na yon? Ang iritableng bulong ni Doña Marisela sa sarili. Narinig ni Marisol ang kalantog ng mga alahas at ang pagkalabit ng mga papel. Sa loob ng ilang sandali, tila hihinto ang mundo ni Marisol nang makita niya ang mga paa ng kanyang biyenan na isang dangkal na lamang ang layo mula sa kanyang pinagtataguan. Kung yumuko lang ang matanda, tapos na ang lahat. Ngunit pagkaraan ng ilang minutong tila walang katapusan, muling lumabas ang matanda at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Marisol sa ilalim ng mesa, nanginginig at habol ang hininga. Nang masiguro niyang wala na ang panganib, mabilis siyang lumabas at bumalik sa kanyang banig sa kusina. Yakap-yakap ang cellphone na naglalaman ng mga ebidensyang magpapabagsak sa mga kinabukasan. Sa ilalim ng sikat ng araw na tila walang alam sa nangyaring tensyon, muling nagkita sina Marisol at Mateo. Sa pagkakataong ito, sa isang liblib na parke sila nag-usap, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Nang makita ni Mateo ang mga larawan sa cellphone, ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Ito na ang kailangan natin, Marisol. Ang seryosong sabi ni Mateo habang tinitingnan ang dokumento ng insurance. Ang petsa ng pag-release ng pera ay sa susunod na linggo. Kasabay nito ang anunsyo ng iyong biyenan tungkol sa kanyang pundasyon. Isang malaking palabas upang linisin ang perang galing sa panloloko. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang dulo ng scarf ni Marisol, isang tahimik na kilos upang pakalmahin ang nanginginig na babae. Kailangan nating maghintay para sa tamang pagkakataon. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo. Konting tiis na lang. Nang bumalik si Marisol sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakarinding anunsyo.
Nakatayo si Doña Maricela sa gitna ng sala. May hawak na listahan ng mga bisita para sa darating na fiesta. Ang kanyang muka ay puno ng kislap ng tagumpay. Marisol, makinig ka. Wika ng matanda na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Magkakaroon tayo ng malaking pagtitipon. Ilulunsad ko ang Dandoy and Memorial Foundation. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ako kabuting ina at kung gaano kabait ang pamilyang ito sa pagkupkop sa isang malas na katulad mo. Kinuha ni Doña Maricela ang isang luma at kupas na uniforme ng katulong at itinapon ito sa mukha ni Marisol. Iyan ang isusuot mo. Ikaw ang magsisilbi sa mga pinakaimportanteng bisita ko. Gusto kong makita nila ang kaibahan ng isang reyna at ng isang basahan. Tinanggap ni Marisol ang uniforme. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang lihim na kagalakan. Ang bawat pangungutya ni Doña Maricela ay tila nagiging gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Opo, Mami. Masusunod po ang lahat ng gusto nyo. Ang sagot ni Marisol habang dahan-dahang yumuyuko. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang fiesta na inaasahan ni Doña Maricela na magiging rurok ng kanyang kapangyarihan ay siyang magiging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang mansyon ng mga An ay nagmistulang isang gintong kabaong sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier at makukulay na dekorasyon ng fiesta. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng mga espesyal na pagkain na nakahain sa mahabang mesa. Naroon ang mga kilalang tao sa bayan, ang alkalde, ang kura-paroko, at ang mga asawa ng mga negosyante. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit, handang makinig sa kasinungalingang ihahain sa kanila. Sa gitna ng karangyaan, si Marisol ay isang madilim na anino. Suot niya ang luma at kupas na uniforme ng katulong, ang telang mamasa-masa pa dahil sa pagmamadali niyang labahan ito kagabi. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita. Bit-bit ang isang tray ng mga mamahaling baso ng alak. Kawaawang babae. Pabulong na komento ng isang ginang habang tinatanggap ang alak mula kay Marisol. Siya pala ang asawa ni Dandoy na naging sanhi ng kamalasan nito. Mabuti na lang at napakabait ni Doña Maricela, hindi siya pinabayaan. Naririnig ni Marisol ang bawat bulungan, ang bawat mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasasaktan. Sa bawat insulto, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Alam niya ang katotohanang nakatago sa ilalim ng mga makikinis na mukhang ito. Sa kabilang dako ng bulwagan, si Cielo ay parang isang reyna na ang korona ay gawa sa kasinungalingan. Nakasuot siya ng isang makinang na gown habang bitbit ang sanggol na nakabalot sa mamahaling puting tela. Ipinapakita niya ang bata sa mga bisita bilang isang ampon na kanyang kinupkop dahil sa busilak niyang puso. Nang magtagpo ang mga mata ni Marisol at Cielo, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kabit. Sinadya ni Cielo na itaas ang bata upang makita ni Marisol. Nakita ni Marisol ang pagkabalisa sa mga mata ng kanyang anak. Ang maliliit nitong kamay na tila naghahanap ng yakap na totoo at hindi gawa sa plastik na pagmamahal. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo si Doña Maricela sa bintana ng entablado. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay pumuno sa buong mansyon. Mga kaibigan, mga panauhin, ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kapistahan. Ngayong gabi, itinatatag natin ang Dandoy and Memorial Foundation. Isang paraan upang manatiling buhay ang alaala ng aking anak na nawala dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa pamilya. Naglabas ng isang puting panyo ang matanda at nagkunwaring pinunasan ang mga luhang hindi naman dumadaloy. Sa kabila ng pait na ibinigay ng tadhana,
Sa kabila ng kamalasang dinala ng ilang tao sa buhay namin, pinili naming magpatawad at tumulong dahil iyan ang tunay na diwa ng pamilyang Ann. Ang mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan, ang iba ay napapahid pa ng luha sa tindi ng emosyong ipinakita ni Doña Maricela. Ngunit sa likod ng mga kurtina sa dulo ng bulwagan, nakita ni Marisol ang isang pamilyar na bulto, si Mateo. Nakasuot ito ng itim na polo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, nagbibigay ng hudyat na ang lahat ay nakahanda na. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang bulsa. Ang cellphone na binigay ni Manang Rosa ay naglabas ng isang mahinang pulso, isang senyales na ang lahat ng ebidensya ay naipadala na sa mga tamang tao. At ngayon, pagpapatuloy ni Doña Maricela, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Naisming ialay ang unang donasyon ng pundasyong ito para sa biglang narinig ang isang matinis na huni mula sa mga speaker, isang tunog na parang tinig ng isang multong naniningil ng utang. Ang mikropono ni Doña Maricela ay biglang namatay. Ang mga ilaw sa buong mansyon ay nagsimulang kumurap. Tila ba ang buong gusali ay nanginginig sa takot sa katotohanang paparating. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang lahat ng mata ay napabaling sa malaking screen sa likod ni Doña Maricela na dahan-dahang naglalabas ng isang liwanag na hindi inaasahan ng sinuman. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang tali na unti-unting humihigpit sa leeg ni Doña Maricela. Ang lahat ng mga panauhin ay nakatingin sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa halip na ang inaasahang video ng pag-alala sa yumaong si Dandoy, isang malinaw na video ang bumungad sa kanila. Doon, sa isang marangyang resort sa probinsya, makikita si Dandoy, buhay na buhay, tumatawa, at may hawak na baso ng alak habang nakapulupot ang braso sa baywang ni Cielo. Ang galing talaga ni Mama. Ang boses ni Dandoy ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Malakas at malinaw dahil sa mga speaker. Isang gabi lang, naging abo ang anak ko at naging patay ako sa paningin ng gobyerno. Konting tiis na lang, Cielo. Makuha lang natin yung insurance money. Wala nang makakapigil sa atin. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na agos ng tubig na biglang bumitak sa dam. Ang mga mukha ng mga opisyal at ng kura paroko ay napalitan ng labis na pagkasuklam. Ang bawat salitang lumalabas sa video ay tila isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon na naniwala sa drama ng pamilyaan. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang kagamitang yan! Ang sigaw ni Doña Maricela, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay mukhang banal, ngayon ay tila isang maskara na dahan-dahang natutunaw. Nagtatakbo siya patungo sa gilid ng entablado. Pilit na hinahatak ang mga kable, ngunit tila ba may sariling buhay ang makina at ayaw tumigil sa paglalahad ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Marisol ay dahan-dahang humakbang patungo sa gitna ng bulwagan. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang tinali ng kanyang kupas na apron at marahas itong kinalas. Inihagis niya ang tela sa maruming sahig, isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagiging alipin. Itiningala niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng luha, kundi naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag ng katarungan. Tapos na ang palabas, Mami. Ang boses ni Marisol ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Ang bawat luhang iniyak ko, ang bawat latay ng pang-aapi niyo ay may hangganan din. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag? Akala niyo ba ay habang buhay niyo akong magagawang tanga gamit ang salitang utang na loob? Lumapit si Marisol kay Doña Maricela na ngayon ay nanginginig na sa harap ng mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanya. Ang utang na loob ay hindi pambayad sa kasamaan. Hindi dahil kinupkop niyo ako,
ay may karapatan na kayong ituring akong basura, nakawan ng asawa, at higit sa lahat, nakawan ng anak. Walang hiya ka. Pinalaki kita. Binigyan kita ng bubong. Ang huling hirit ni Doña Maricela, pilit pa rin kumakapit sa kanyang baluktot na moralidad. Sinungaling ang bidyong yan. Pakana lang yan ng mga taong gustong sumira sa amin. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay narinig mula sa malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis sa pangunguna ni Mateo. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang anyo na handang magbigay ng tunay na hatol. Doña Maricela Ann at Cielo Valderrama, ang boses ni Mateo ay naging hudyat ng katapusan. Inaaresto namin kayo sa kasong insurance fraud, falsification of public documents, at kidnapping. May karapatan kayong manahimik. Ang mga panauhin ay mabilis na nagbigay ng daan. Ang kahihiyan ni Doña Maricela ay naging kumpleto nang makita niyang ang lahat ng taong kanina ay pumapalakpak sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya na tila ba siya ay isang maduming peste. Si Cielo, sa kabilang banda, ay nagsimulang magsisigaw at magwala, habang mahigpit pa ring hawak ang sanggol na tila ba ito ang kanyang huling alas. Ang bawat tibok ng puso ni Marisol ay tila isang malakas na tambol na nakikipagpaligsahan sa ingay at kaguluhan sa loob ng bulwagan. Ngunit sa gitna ng mga sigaw at takbo ng mga tao, ang kanyang pandinig ay nakatuon lamang sa isang tunog. Ang iyak ng kanyang anak, si Cielo, na tila isang hayop na nasokolo sa kanto, ay dahan-dahang umaatras patungo sa balkonahe ng mansyon. Mahigpit niyang yakap ang sanggol. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa puting kumot ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot at desperasyon. Huwag kayong lalapit. Akin ang batang ito. Ako ang nagpalaki sa kanya, ako ang nanay niya. Ang hiyaw ni Cielo. Ang boses niya ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang mabilis at hindi regular na ritmo ng panganib. Sa kabilang dako, si Doña Maricela ay biglang bumagsak sa sahig, hawak-hawak ang kanyang dibdib at humihingal ng malakas. Ang puso ko, ang puso ko. Ang ungol niya, pilit na humihingi ng atensyon upang makatakas sa mga pulis. Ngunit isang tauhan ng ambulansya na kasama ni Mateo ang mabilis na lumapit at pagkatapos ng ilang sandali ay malamig na nagsalita na ang lahat ng yon ay isa lamang palabas. Hindi pinansin ni Marisol ang kanyang biyenan. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang kay Cielo at sa bata. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba naglalakad siya sa ibabaw ng manipis na salamin. Cielo, ibigay mo sa akin ang anak ko. Ang mahinahong pakiusap ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Hindi! Magsisinungaling ka lang. Gusto mo lang kaming sirain. Ang sagot ni Cielo, habang mas lalong humihigpit ang yakap sa bata, na nagresulta sa mas malakas na pag-iyak ng sanggol. Ang bawat hagulhol ng bata ay tila isang kutsilyong sumusugat sa kaluluwa ni Marisol. Tumigil si Marisol sa paglakad. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa halip na sumigaw o makipag-agawan, sinimulan niyang awitin ang isang himig, ang lumang lalabay na palaging naririnig ng bata noong mga gabing si Marisol ang nag-aalaga rito bilang yaya. Matulog na. Aking mahal, huwag nang umiyak. Nanay ay narito na. Ang malambing at bahagyang nanginginig na boses ni Marisol ay tila isang mahiwagang gamot na humaplos sa buong silid. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Ang sanggol, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ay biglang natigilan. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang maliliit na mata at lumingon sa direksyon ni Marisol. Isang milagro ang nangyari.
Ang mga maliliit na kamay ng bata ay bumukas at pilit na umabot sa direksyon ng kanyang tunay na ina. Nanghina ang mga braso ni Cielo. Ang katotohanang ang bata ay mas kumikilala sa boses ni Marisol kaysa sa kanya ay ang huling dagok sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang bata mula sa nanghihinang bisig ni Cielo at maingat itong iniabot kay Marisol. Nang maramdaman ni Marisol ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso, tila ba ang lahat ng pait ng nakaraan ay biglang naglaho. Niyakap niya ang bata nang napakahigpit. Ibinabaon ang kanyang mukha sa malambot na leeg nito habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi na luha ng dusa, kundi luha ng tagumpay. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng isa pang sasakyan ng pulis. Isang lalaking nakapuso at may posas sa mga kamay ang pilit na idinadaan sa pintuan. Si Dandoy. Nahuli siya sa likod ng mansyon habang pilit na tumatakas, bitbit ang isang bag ng pera. Nang magtama ang mga mata ni na Marisol at Dandoy, nakita ni Marisol ang isang lalaking wala ng dangal, isang anino ng taong dati niyang minahal. Marisol, patawarin mo ako. Si Mama ang may pakana ng lahat ng ito. Ang huling pagmamakaawa ni Dandoy, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis. Isang malakas na tunog ng sirena ang naging hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Ang mga anino ng kasamaan ay dahan-dahang hinihila palayo, habang si Marisol ay nananatiling nakatayo sa gitna ng bulwagan. Yakap-yakap ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa ilalim ng unti-unting sumisikat na liwanag ng bukang liwayway. Marisol, Marisol, pakinggan mo ako. Mahal kita. Nagawa ko lang yon dahil natatakot ako kay Mama. Ang boses ni Dandoy ay tila isang basag na plaka na pilit na humihingi ng atensyon sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakaluhod siya sa semento, ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at amoy mamahaling sabon, ngayon ay marumi at nakakabit sa matigas na bakal ng posas. Sa likod niya, si Doña Maricela ay pilit na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon. Dahan-dahang humarap si Marisol. Yakap niya ang kanyang anak, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kabila ng ingay ng paligid. Tiningnan niya si Dandoy, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Isang awa na ibinibigay sa isang taong wala ng pag-asa. Ang lalaking minahal ko ay namatay na noong gabing sinabi ng nanay mo na wala na siya. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Marisol. Ang nakikita ko sa harap ko ngayon ay isang estranghero. Isang kriminal na nagnakaw ng pagkakataon sa sarili niyang anak na magkaroon ng disenteng buhay. Patawarin mo ako, Marisol. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan sa kulungan. Ang huling pagsusumamo ni Dandoy, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng takot sa kanyang kinabukasan. Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Dandoy. Pero ang ginawa niyo, ang pagnakawan ako ng karapatang maging ina, ang paglaruan ang buhay ko para sa pera. Iyan ay hindi pagkakamali, iyan ay kasamaan. Tumalikod si Marisol. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanyang asawa ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis. Ang huling tunog na mag-uugnay sa kanya sa pamilyang Ann. Ang mga sirena ay dahan-dahang humina hanggang sa muling manaig ang katahimikan ng umaga. Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa labas ng gate ng mansyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Tumigil siya sa tapat ng malaking gate. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaki at marangyang bahay na naging impyerno niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat bintana at bawat pader nito ay saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak. Kinuha niya ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa
at dahan-dahan itong ibinagsak sa kanal na puno ng putik. Wala na siyang balak bumalik. Wala na siyang balak lumingon. Marisol, isang malambot at pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan, ilang dipa ang layo mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang bag ni Marisol upang tulungan ito. Tapos na ang gabi, Marisol, sabi ni Mateo sa boses na tila isang haplos sa napagod na kaluluwa ng babae. Oras na para umuwi. Saan tayo pupunta, Mateo? Ang tanong ni Marisol habang pinagmamasdan ang unti-unting paglabas ng unang sinag ng araw sa abot tanaw. Sa kung saan ka magiging malaya. Sa kung saan ng bawat tawa ng anak mo ay hindi na kailangang itago. Ang sagot ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sumakay si Marisol, yakap ang kanyang anak sa kanyang kandungan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, naramdaman niya ang isang banayad na haplos sa kanyang ulo. Isang mainit na sikat ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Tila isang pangako ng isang bagong bukas na wala ng halong takot at dusa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Marisol ng isang tunay at malalim na kapayapaan. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hangin upang bigyang daan ang pagsibol ng mga bagong bulaklak sa isang tahimik na bayan sa labas ng maingay na Manila, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalo sa bango ng sariwang lupa. Isang maliit na tindahan ng tinapay ang dahan-dahang nagbubukas sa bawat pagsikat ng araw. Ang bango ng pandesal mo, Marisol. Amoy ng bagong simula. Ang nakangiting bati ng isang kapitbahay habang tinatanggap ang mainit na balot ng tinapay. Ngumiti si Marisol. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng pait at takot na dati ay bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang bawat masa niya sa harina ay tila isang paraan ng paghubog sa sarili niyang tadhana. Malayo sa mga kamay na dati ay nagpahirap sa kanya. Mula sa maliit na garden sa harap ng tindahan, narinig ang malakas at masayang tawa ng isang batang lalaki. Si Gabriel, na ngayon ay 3 taon na, ay abalang naghahabol ng mga paro-paro. Sa likod ng kanyang tenga, ang maliit na markang hugis kalahating buwan ay nananatiling saksi sa kanyang tunay na pinagmulan. Ngunit hindi na ito tanda ng kamalasan. Ito na ang simbolo ng kanyang kaligtasan. Dahan-dahang lumapit ang isang lalaki sa bata. Binuhat ni Mateo si Gabriel at iniikot ito sa hangin na nagresulta sa mas malakas na halakhak ng bata. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumapit kay Marisol. Kailangan mo na bang magpahinga? Kanina ka pagising. Ang malumanay na tanong ni Mateo habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ni Marisol. Hindi ako napapagod, Mateo. Ang bawat pawis ko ngayon ay para sa sarili ko at para sa anak ko. Ibang-iba ito sa pagod noong dati. Sagot ni Marisol habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Marisol. Isang mahigpit at panatag na hawak. Walang mga salitang kailangan. Sa katahimikan ng kanilang pagsasama, naramdaman ni Marisol ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Si Mateo ay hindi naging isang bayani na nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng dahas, kundi isang kaibigan na nagbigay sa kanya ng lakas upang iligtas ang sarili niya. Napatingin si Marisol sa malayo. Iniisip ang mga taong nasa likod na ng mga rehas ng kulungan. Doon, si Doña Maricela, si Dandoy, at si Cielo ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Naitanong ni Marisol sa kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Hindi niya nakalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang bitawan ang laso ng paghihiganti. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmula sa pagkakaaresto sa kanila,
kundi sa desisyon niyang huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ng kanyang bukas. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakaroon ng posas sa kamay ng kaaway, kundi ang pagkakaroon ng ngiti sa labi ng biktima. Anak, halika rito. Tawag ni Marisol kay Gabriel. Lumapit ang bata at yumakap sa kanyang binti. Tumingala si Marisol sa asul na langit. Ang aral na natutunan niya ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang isang babaeng itinuring na basahan ay may kakayahang maging reyna ng sarili niyang buhay. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala at ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at pagrespeto. Habang ang araw ay unti-unting tumataas, ang maliit na bakery ni Marisol ay napuno ng tao, tawanan at amoy ng pag-asa. Ang gabi ng dusa ay tuluyan ng natapos at sa wakas, ang bukang liwayway ni Marisol ay mananatiling maliwanag at payapa. Ang bawat matamis na halakhak ni Gabriel at ang bango ng bagong luto na tinapay sa umaga ay ang gantimpala ng isang pusong tumangging mawasak ng tadhana. Tapos na ang mahabang gabi ng pighati at sa wakas, ang bawat patak ng luha ay naging hamog na nagbigay ng bagong buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikisama sa akin sa bawat yugto ng paglalakbay ni Marisol. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan natuklasan niya ang balat na hugis kalahating buwan sa likod ng tenga ng kanyang anak, hindi ko mapigilang mapahinto at damhin ang hapdi sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Ito ay alay ko sa bawat isa sa inyo na nakakaranas ng mga pagsubok na tila ba hindi natatapos. Naway magsilbi itong paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, gaano man tayo dinala sa pinakamadilim na sulok ng buhay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marisol, pipiliin niyo rin bang patawarin ang inyong sarili at magsimula sa isang tahimik na buhay? O mananatili kayong nakakulong sa galit ng nakaraan? Napapaisip din ako, habang pinakikinggan niyo ang boses ko, ano kaya ang kasalukuyan ninyong ginagawa? Nagluluto ba kayo para sa inyong pamilya? Naglilinis ng bahay? O baka ito ang inyong sandali ng pahinga bago matulog? Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ninyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong mahaplos at mabigyan ng inspirasyon. Naway maging katulad kayo ng kwarta ng tinapay na kahit ilang beses man masahin, hampasin, at saktan ng mapait na karanasan, sa huli ay lulutuin kayo ng apoy ng buhay upang maging mas matatag, mas mabango, at mas kapaki-pakinabang sa iba. Manatili kayong malakas, mapagmahal, at higit sa lahat, payapa. Pamagat ng kwento, ang panata ng isang ina, pagbangon mula sa abo ng kasinungalingan. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning aliwin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Loveverse.